nakakatuwa. Ayan. Saudi. O talaga. Ang galing. Imagine that. Grabe. Ayan. Ayun. So, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo na narito po kayong lahat. Kayo pong buong team ay from Team Ayon World. Ayan. So, from Team Ayon World, thank you so much po all for coming. And from Team Ayon World, umanak ang iba't ibang teams. Ano po? For the information of everyone, ang Team Ayon World po ay 4 years na. 4 years na po yung team. Siyempre, sa 4 na taon po natin, napakadami ng inianak na team ang ating Ayon World. Oh, Team Ayon Land. Yes! Team Gay Ronnie! Ganyan! Team Rich! Team Ayon Heart! Lion Heart! Ayun, Lion Heart! Ayon Derby! Team Mindoro! Andyan! Sino pa? Team Maverick! Ayun! Yan, Team Maverick! Team Rich, nasabi ko na, di ba? Team ano pa? Level up! Super level up! Nasaan? Nandiyan. Team Ioniverse! Naks, hindi ko kakalimutan. Ioniverse. Ayun, so, nakakatuwa po na talagang anak-anakan na po yan ang Team Ayon World. So, ganun din po sa mga bago. I would like to welcome everyone, yung mga invites natin, yung mga guests po natin. So, sino po? Pwede po ba makikita yun ng mga bagong pong natin dito, bagong mga guests natin? Sino po ang mga bago? Palakpakan naman natin. Ayan. Grabe. Grabe. Ayan. Grabe. Overwhelming. Ito pong ating pag-i-invite na ito actually, dapat po ito ay noong January 3 na tayo narito. Kaso, since imagine na tayo palang Secretary Office, what more, kaya nagkaroon tayo ng special na talagang yung team ay nag-invite po ang ating President, si Caproy Rivera, para ma-accommodate po ang ating team. So, kung galing, palakpakan naman po natin ang management na masarap po sa food. Kumain po ba naman na? Kumain na? Yun, masarap ka na. So, hindi po, yun na, imagine po ninyo. Diba? Ano namang company yung may nag-invite, tapos pagdating, maya-maya, may pakain na. Ano pa? Buffet? Buffet? Pinakator. Oh, thank you so much. Pinapalakpakan po yan. Thank you so much po. MGI Philippines. Thank you so much po, Ma'am Roy. Ayan. So, ngayon po, to start the year, the 2024 po, yung year, parang maganda ang pasok agad ng taon sa atin. Napakaganda na lang, bibisit po tayo dito from time to time. Kaya, para po magkaroon tayo ng ma-refresh ang ating ano bang ginagawa natin dito sa MGI para ma-refresh naman yung mind natin and at the same time, nagdala ng mga guests, kumbaga para po ma-explain, ano ba meron dito? Sabi nga nung, bakit ba ako in-invite dito? May idea na po ba kayo ma'am? Meron na eh. May suot na si ma'am. Somehow may idea na siya kung bakit narito. Doon naman po sa mga old members, para madagdagan pa po natin ang knowledge po natin. Para ano ba yung approach na bagong maririnig po natin ngayon. Kasi from time to time, baka yun lang po mga nag-invite sa inyo ang lagi nyong naririnig. So wala nang bago, wala nang parang hindi na nagdadagdagan ang knowledge natin. So napakahalaga po from time to time, nakikinig din tayo sa iba't ibang mga, kumbaga ay nagpe-present. Kumbaga, ibang flavor naman, ibang approach naman, iba naman yung kumbaga, iba ang dating naman, iba naman yung papaano niya ibinaba ang ideas kung paano natin ma-present ang ating products. Ano? So right now, ang program po natin is magkakaroon po muna tayo ng product presentation. Okay, and then next po natin is the home plan. Ayun, very exciting. Talagang
ito po ay, kumbaga ay, ginawa ng paraan na talagang hindi nga ng time na humingi tayo ng support sa management para ma-cater na magkaroon ng special na time ngayon para ma-refresh po tayo. Para madagdagan ang knowledge natin about the product. So right now, this is eye health awareness and product presentation. Napaka-special po ng ating speaker for the day. Grabe. Binabasa ko pa lang. Grabe ang profile. Okay. So ipapakilala ko na po ngayon ang ating presenter for today. So, makinig na po. Ngayon, habang nagkakaroon po ng presentation, I hope po ay umaandar po yung ating attendance. Ano ba? Kasi malay nyo, mamaya may parapol dyan, di ba? Palakpakan naman dyan, palakpakan naman dahil malay nyo. Ayan, so yun. So, house rules muna po tayo, house rules. Please, paki-mute po. Paki-mute po muna ang ating phone. Ayan, kasi kapag po may nag-ring dyan, mamaya ipaparako na natin yan, kukunin natin yan. Pag may nag-ring. Yan, para po naman mabigyan natin ng, kumbaga naka-pay attention po tayo sa nagpe-present. Please mute your phones. Ayan, and if ever may tanong, mamaya po tayo. Ano po, depende po sa sabi ng speaker kung meron po siya mga tatanong for questions din. At yun pong ating mga katabi, baka katabi natin mga upline. Huwag po muna tayo magtsikahan. Ano po, huwag muna nating bulungan ng bulungan yung ating mga invite. Dito muna po tayo sa presenter. And then later, saka po tayo, saka natin, kung meron tayong gustong idagdag, may gusto tayong iyan, saka natin sila kausapin. Ano ba? Okay, so i-introduce ko na po ang ating speaker for today. He is a registered nurse, clinical instructor, Philippine National Red Cross volunteer, Macau Red Cross volunteer, licensed international fitness and swimming coach, QRMA consultant, master of sclerologist, USA, Macau, Hong Kong, Singapore, and UK certified licensed iridologist. Grabe, ang dami naman bansa naman. Diba? Ang hindi, licensed iridologist. Di ba, iridologist? Sa mata. Di ba? Galing, no? Board certified holistic health practitioner by American Association of Drugless Practitioners, energy medicine practitioner, healthcare consultant. Ayun. So right now, I would like to present to you our presenter for today, Dr. Chester Tuanyo. Ayun. Yan, maraming salamat po, Ma'am Hera and Sir Leo. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Parang mahina ah. Boss. Ayun. Ayan. So, yun po, no? Explain natin, no? Today we'll be having eye health awareness and product presentation po. Okay? So, maraming salamat. Sino po yung galing ng Batangas? Wow, dami. Grabe, jampak ha. So, nakakatuwa po, no? Na maraming masishare ng information, no? Regarding our eye health awareness, of course. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Meron Biones. Okay? So, we'll start with the Yan. We'll start with the pillars of Megagloriang International. Okay, first we have Dr. Anthony Chin, our MGI founder and global CEO of MGI. Okay, nandiyan po si Dr. Sun Lifong, our MGI president and inventor of iSpec Medical Brain Technology. And of course, ang ating gwapong-gwapong MGI Philippines President, Country Stockist, Captain Roy Rivera. So without these people, wala pong technology products dito sa Pilipinas. Wala rin pong iSpec eyewear na makakarating dito. So palakpakan po natin itong mga tao na ito.
Yan. From WHO, ano po ba ang binibigay ng WHO na information? Okay? This is World Report on Vision. So, this is August 2023. Okay? Update. Currently, more than 2 billion people are living with vision impairment and 1 billion people are living with poor vision due to lack of eye care services. So ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin daw, 2.2 billion ang may problema sa mata without them knowing na may problema sila sa mata. At 1 billion dito should have been prevented. Okay? Kung na-assess mo ng tama at kung nabigyan ng tamang eye care services. Okay? Dahil, karamihan po dito, sa 1 billion people na to, lumalabas po ang mga refractive errors. Okay? Due to refractive errors, lalabas po yung mga iba't ibang sakit sa mata. Okay? Nandyan yung catarata, glaucoma, corneal opacities, diabetic retinopathy, okay? Trachoma, or a bacterial infection that may cause blindness. Hindi lang siya pamumula ng mata, no? It is caused by chlamydia trachomatis, okay? So, yung trachoma po, nakakagulat po yan. May case po kami na ganito sa Cagayan. Nung nag-medical mission ako sa Cagayan, last year, May po, no? May 2023. May na-assess po ako nito, trachoma, bata pa siya, no? So, kaalala nila, simpleng pamumula ng mata, pero, yung pala, cause ng trachoma or a bacterial infection. Dahil kahit ano po ang ipata, okay? Any antibiotic na pinapagamit sa kanya, after a week, nawawala yung pamumula, then bumabalik ulit. Okay? It is due to trachoma po pala. Okay? Next, we have the unaddressed presbyopia. When we say presbyopia, it is categorized as old eye. Okay? Ibig sabihin daw, matured na po yung mata. No? Ngayon, hindi po ito basta-basta na-assess. Kasi, most probably, ang presbyopia is nearsighted, pwede rin siyang farsighted. Nagkakaroon po ng eye problem and focus on the object na tinitignan. Okay? So, doon po namin siya na-assess as presbyopia. Okay? Yan. What are the causes of vision impairment? Kadalasan po, nakakalimutan na natin, no? Ano ba yung dahilan kung bakit? No? Number 1, genetics. Namamana po ito. Okay? Pwedeng mamana ng mga anak kung ang magulang ay may catarata, glaucoma, diabetic retinopathy. Pwede po ito mamana. No? Malabong mga mata, pwede rin po ito mamana ng mga anak. When we say genetics, it runs through our DNA po. Okay? Next is aging. Okay? Sino po yung mga dual citizen dito? Kaway-kaway po. Yan, mga dual citizen, okay? Pag dual citizen, no, Filipino citizen, tsaka senior citizen. Okay? So, next cause natin is aging. Pag umiedad po ang tao 45 years old and above, bumabagal lang metabolism. Bumabagal lang absorption. Kaya pag bumagal po ang metabolism, it may harm your eyes also. No? Pero pwede magdulot ng patuloy na paglabo ng mata or pagkasira ng mga mata. Okay? Next is poor supply of nutrients. Sino po mahilig sa chocolates? Konti lang ah, may winigay sana ako eh. Poor supply of nutrients, no? Ibig sabihin po, itong mga junk food na to, okay, so that it may cause poor absorption also. Pag mababa po ang absorption level ng katawan natin, hindi po na pupunta yung mga nutrients mismo sa katawan natin, or hindi siya bumabato sa mga organs. No? Nakakasira din po ito ng mata. May pwede pong magdulot ng vision impairment. Alright? Vices. Next. Smoking. Sino po naninigarilyo? Wala naman. Alcohol. Alcohol intake. Ba, parang ano, healthy living lahat ah.
Wala ko maamin ah. Okay. So, alcohol intake, sample. Na? Hindi bihira lang daw uminom. Occasional. Okay? Pero araw-araw may birthday. Okay? So, kaya nakakasira po yun ang liver. Okay? Pati ang sigarilyo. Ano ba ang sinisira niya? Lungs and kidney. Nicotine levels. And also your bloodstream. No? Pagka naninigarilyo, yung nicotine levels, nakakadulot ka ng paglapot ng dugo para maging acidic ang dugo mo. Pag acidic ang dugo mo, mas marami sakit. Okay? At pwede magdulot ng vision impairment. Sino po ang may mga maintenance drug? Hypertension, mami. Gano'n na po katagal? 5 years, okay. Si sir? 14 years. Maintenance. Hypertension, 2. Hypertension, 2. Okay. So, 14 years, no? Sipin niyo po, ang katawan natin, hindi naman talaga siya ginawa for that chemical. No? Ngayon, ano ba ginagawa ng maintenance drug? Bakit ko siya kinategorize as vision? Sipin mo, sir, 14 years mo na iniinom, gumaling ba? Hindi, di ba? Maintain lang. Okay? Kaya maintenance. Okay? Kaya paulit-ulit. No? Paulit-ulit mo na siyang ginagawa. Ngayon, ito po ang sa akin, ano? After 10 years, yung pa rin, ginagawa mo pa rin siya. No? Ang ginagawa niya is nasisira po yung kidney at liver natin. Ito po bonus ang liver po natin is also responsible para luminaw ang mga mata natin. Okay? Ang liver po, pag madumi, maaaring may eye problem po kayo. I can guarantee that. Okay? May mga fatty liver, okay? Check nyo po yan, baka mamaya may cataract po pala kayo. Okay? So ngayon, pag malinis ang liver mo, pwede luminaw ang mata. Kaya, kung umiinom ka ng maintenance drug at nadadamage na po unti-unti ang liver mo, it may cause vision impairment. Okay? And last, syempre, excessive use of gadgets. Yung gadgets po natin, hindi na natin yung mapipigilan. Ang gadget po, kasama na natin yan everyday. No? For our everyday living. Kasi, bakit? Sa umaga pa lang, di ba? Titignan mo na agad ko, nasa yung cellphone ko, baka may order ako eh. Pag-gising pa lang, di ba? So, hindi natin siya kalaban. Okay? Ang gadgets po, hindi natin kalaban. It's part of innovation. Okay? Hindi natin ito kalaban. Ang problema lang po is walang disiplina, karamihan ng tao. Lalo po, nagkaroon ng pandemic, na-attach po halos lahat sa gadgets. And even kids. No? Ang screen time lang po ng bata is supposed to be 2 hours a day. More than that, it may cause damage po sa mata nila. No? Lalo kung hindi well protected. Ngayon, since hindi natin mapipigilan ng innovation, at ang katawan naman natin ay hindi na nag-i-innovate, okay? Ang kailangan po natin gawin ay i-prevent and protect our eyes from damaging. Okay? So, pagka may mga kabataan, okay, na gumagamit po ng gadgets, 2 hours lang po ang screen time. Okay? Kung more than that, dapat prevention. Number 1, protect their eyes. Kasi kung hindi po na-prevent ito, may mga blue light and radiation po na pwedeng mag-penetrate sa mata ng mga bata and even adults po, no? Hindi lang po sa mata, pati sa brain. Yun po yung mga nagkakos ng focal seizures. Nakikita niyo po sa TV, sa news, na may mga nanginginig na bata, no, pag hindi nakagamit ng gadgets. Or sometimes, ipinahinga pero nagkakaroon ng seizure. It's because of radiation. Okay? Yan. What are the common eye conditions? Baka isa ka na dito. Okay? Ito yung mga common refractive errors. Okay?
First, we have this myopia or nearsightedness. When we say nearsightedness, it's difficulty viewing on distant objects. Yung mas malapit, yun daw yung mas malinaw. No? In contrary, nandiyan naman yung hyperopia or hyperopic, kung tawagin natin. It's difficulty viewing on nearby objects. Nandiyan po yung farsightedness. No? And lastly, ito po yung binigay ni WHO. Presbyopia. Okay? It's gradual loss of your eye's ability to focus on nearby objects. Pwede malayo, pwede malapit. Nahirapan siya ng focus. No? Kasi bakit? May case po ako nito, 2020 ang visual acuity, pero he has presbyopia. Ito, what does it mean? Yung focus po kasi niya. No? Nag-iiba. Kung mapapansin po ninyo, yung focus niya sa retina mismo. Yung tama ng ilaw. Okay? Yan po yung usual na eye problem or refractive errors. Okay? Nandyan din po yung astigmatism. Sino po nakaka-experience ng astigmatism dito? Yan, astigmatism. Okay? When we say astigmatism, supposed to be, ang mata po natin, or focus or rays of light, no, should be direct. Ito po, nangyayari sa bug or kalat. At nag-iiba po ang shape niya. Nagkakaroon ng deformation. Supposed to be below, nagiging elongated. So ngayon, ang tama niyan is kalat. Kaya ang taong may astigmatism, nakakaranas ng partial blurry vision, blurred vision at all distances, okay? So para siyang may mga sinag, no? Distorted vision, eye strain, or madalas na pagod na mata, okay? Nandiyan rin po yung tired eyes. Okay? Madalas na parang pagod po ang mata niya, no? Eye discomfort. Okay? And headache. Madalas na sino po madalas sumasakit ang ulo? Dito. Wala naman. Lalo na pagbulot ng wallet, wala naman. Okay? So, hindi po parte ng astigmatism yun, ha? Iba po yun, mamaya po. Okay? So, headache, okay? Madalas sa pagsakit ng ulo. Kasi bakit po? Pag may astigmatism po, no? May cylindrical view po kasi kami na tinatawag. Okay? Yung cylindrical view na yun, yun yung sumusukat or nag-measure ng astigmatism. No? Yun yung focus ng rays of light. Okay? Pero pag hindi tama yung pumapasok na rays of light sa mata mo, yan po ay magdudulot ng pagsakit ng ulo at astigmatism. Okay? Yan. Next is pinguecula. Okay? Kung nakikita po ninyo, ang pinguecula is a calcium fat deposit. Fat deposit po yan, ha? Kung tawagin po ng mga lolo't lola natin before, uy, may nunal ka sa mata. Pero hindi yan nunal sa mata, no? That's pinguecula. Okay? When we say pinguecula, it's calcium fat deposit. Ano ba ang ginagawa nito? Hindi yan nagdudulot ng pagkabulag. Pero patuloy na paglabo ng mata, yes po. No? So ano ba? Bakit ba siya lumalabas? Ano ba ang cause niya? Isa lang po, simple lang. Pag dry eyes po. Okay? Pag dry eyes, most probably present po ito. Pinguecula. Okay? Ito naman yung medyo worst side niya. No? That's pterygium or pugita. Or what we call surfer's eye. No? Nagkakaroon po yan ng what we call this protrusion, papasok ng cornea or sa gitna po. Hindi naman yan nababalutan dito. Meron lang yan, may tinatawag kami nasal pterygium, and on the other side, meron din po, no? Pwede rin yan. So ito po, para lang siyang flesh. Parang pugita or tentacles, kung tawagin nga po na is pugita. So tentacles. Hindi rin yan nagkakos ng pagkabulag, pero paglabo ng mata, yes po. Same lang sila ng cause ni pinguecula. Excessive sunlight exposure without protecting your eyes. Ngayon, pag dry eyes ka, possible to. Pag hindi maganda ang moisture ng environment, pwede rin lumabas po ito. Okay? So ngayon, ano ba ginagawa dyan? Pagka hinog na. Kasi ganito po, hinog na to kung tawagin. Ano? Ang ginagawa po dyan, kinakayod po yan.
Kumukuha po ng skin graft dito, yan ang tinatapal. Kaya kung wala kang forever dito, may forever ka. Kasi after the operation, forever na yung pilat mo. At paulit-ulit po yun. After 1 year, 2 years, paulit-ulit lang po yan. No? Ang case po nito, 3 times na. 3 times na inopera. Okay? Bumabalik at bumabalik. Ngayon, yung pang 4th time, ayaw na operahan. Bakit? Sobrang kapal na po ng tila. Kaya, may forever na siyang iridium. No? So ngayon, ito po, as much as possible, hindi ko po sinasuggest na ipa-opera. Kasi bakit? Pag kumapal ang pilat niyan, forever na. No? Forever na rin, malabo ang mata. Alright? Yan. Eye floaters. Sino po nakakaranas ng eye floaters? Eye floaters. May parang mga sinulid. Nakakaranas po ang eye floaters. Okay. Okay. Very good, very good. Yan. Yung eye floaters po, hindi siya technically an eye problem. Okay? Pero it's also an eye condition. No? Ano po ba siya? It's a triggering factor or a signal na, huy, magpa-check up ka na. Meron kang health problem. Okay? Kasi po lumalabas yung eye floaters pag meron kang health problem. Like what? Hypertension, mataas na blood sugar levels, ano pa? Uric acid, mataas na uric acid, cholesterol level, ano pa? Sulitin na natin. No? Napakarami pa po. Okay? So, pwede siyang lumabas. Pero, hindi siya sinasabing health problem alone lang kung bakit lumalabas ang eye floaters. Pwede rin po siyang lumalabas ang eye floaters, it's due to eye problem also. Pag meron ka pong retinopathy, when we say retinopathy, paghina ng retina. Ano po ba yung retina? Yun yung humahawak ng fluid. Yun yung mata. Yung parte ng mata na humahawak ng fluid ng mata natin. Okay? So ngayon, lumalabas ang eye floaters pag meron kang retinopathy, diabetic retinopathy, cataract, glaucoma, maculopathy, at kung ano-ano pang pati. Ayan. Okay? When we say maculopathy, paghina naman ng macula. Okay? Ang nawawala naman kay maculopathy is the central vision. Yung gitna. No? So ngayon, kung may eye floaters ka, this is a signal. Napakagaling nga po ni God no? Kasi bakit? May signal ka pa, hindi na kagad yung may eye problem ka na pala, bulag ka kagad. Ibig sabihin, sinisignalan ka niya na kagad, no? Na, uy, magpa-check up ka na. Baka may eye problem ka na or health problem. Alright? Yan. Ito po yung binabanggit ko, no? Diabetic retinopathy. When we say diabetic retinopathy, paghina po ng retina due to what? Diabetes or uncontrolled blood sugar levels. Pag hindi po na-maintain ng tama ang diabetes, pwedeng magdulot ng pagkasira ng retina. Dok, nakakabulat ba ng retinopathy? Yes po, nakakabulat siya. Kasi bakit? Ano ba nangyayari sa loob? Nagkakaroon ng hemorrhage, abnormal growth of blood vessels, aneurysm. Wow, may aneurysm pala sa loob. Ang alam ko lang na aneurysm, brain aneurysm. Di ba? Ang kadalasan alam natin is the brain aneurysm, pero lahat po ng may ugat ay pwede magkaroon ng aneurysm. Okay? And heart exudates, or para siyang mga plaque, no? Ito po yung actual picture niya. Okay? Ito po, dugo na po yan, puno ng dugo. Pag tumataas or nag-shoot up ang blood sugar, pwedeng masira ang retina. Pag humina ang retina, meron kang, congratulations, meron kang diabetic retinopathy. Okay? At nakakabulat po ito. It should have been prevented or assessed as early as possible. Okay? Yan. This one, ito naman po, usually problem po ito sa mga kids. Tinatawag natin lazy eyes or amblyopia. Huwag po kayo malilito, no? And cross eyes or eye misalignment or tinatawag namin strabismus.
Ano ba ang kaibahan nila? Kasi minsan may parehas na structure yan eh. Kung mapapansin nyo. Parehas silang structure. Pero ito po ang difference niyan. Ang difference niyan, ito po, pwedeng malabo po ang mata nito. Okay? But this one is 20/20, ang visual acuity. No? Kasi po, ang batang may lazy eyes or amblyopia, apektado po ang brain nito. Yung pagpasok po ng messages, input, tama po. Papasok ng brain. So, doon nagkaka-eye problem. Pero mapapansin nyo, minsan, parang ganito ang itsura ng mata niya, pero may amblyopia. Pero minsan, nagkakaroon ng squinting, ganito po ang itsura, pero strabismus. No? So, yun po ang difference nilang dalawa. Ano ba ang causes niyan? Number 1, stroke. Head injuries. Okay? Head injuries, nagkakaroon po ng damage sa eye muscles, thyroid problem, or even autoimmune diseases. No? Pwede pong magdulot ng strabismus and amblyopia. Okay? Kung may kakilala po kayong ganito, at least 15 years old and below, dapat na-address na po natin yung eye problem niya. Kasi po, mahirap po hapulin pag mga 18 years old pataas na. No? Yan. Next is cataract. Okay? Ito po, very common na ito sa Pilipinas. No? Ano ba to? Contact lens. Mukha na siya contact lens, but this one is a protein buildup. No? This one is a protein buildup, no? Na nagdudulot ng paglabo ng mata. Okay? Ano ba ang risk factors niyan? Number 1, aging. Okay? Pag umiedad ang tao, nagkakaroon po ng diabetes din. Okay? May mga diabetes. Prone po sila sa cataract. Nandiyan rin yung alcohol intake. Okay? Pagka madalas po umiinom ng alak. No? Excessive sunlight exposure. Okay? Without protecting your eyes. No? Nandiyan rin yung genetics. Siyempre, hereditary po yan, na mamana. Kaya kung ang magulang po may katarata, no? Madalas sa mamana ng mga anak, pwede magkaroon din ng katarata. Hypertension also, and overweight. Okay? Pag hindi po sukat ang ating body mass index. No? Pwede magkaroon ng katarata. Ano ba ang signs and symptoms? Number 1, nagkakaroon ng faded colors. Okay? Nagkakaroon ng cloudy vision or maulap or sometimes mausok ang paningin. So, congratulations, baka meron kang katarata. Okay? Nagkakaroon ng photosensitivity. That's why, yung glare po ng sunlight and yung mga headlamps na matitingkad na ilaw, no? Madalas po nasisilaw. Okay? Nandiyan rin po yung consistent prescription changes ng mga lens. Paulit-ulit or papalit-palit na grado ng salamin. At hindi po yan pababa, pataas po yan. Okay? Wala pong taong may katarata na bumababa ang grado ng mata. Okay? Papalabo po yan. Nagkakaroon ng double images. Okay? Double images, kung nasan yung affected area, nandun po yung double image. Ha? And poor night vision. Nagkakaroon ng night blindness. Yung pagka pinatay yung ilaw, wala na talaga naaaninag. May mga ganong cases po, no? Lalo po pag may katarata. Eh, Dok, ano ba ginagawa nito? Pag may katarata, simple lang naman po yan eh. Binubuksan po yan, natanggal yon, protein build-up, so babalik. Ngayon, pag di na naibalik, anong gagawin? Intraocular lens. IOL. Okay? Pag binigyan ka ng artificial na IOL, ay congratulations. Kasi bakit? Wala nang normal flora. Okay? Sometimes, yun po ang nagkakaroon ng different side effects. Okay? In the long run. May mga cases po kami na inoperahan, after 1 year, 2 years, bumalik rin ulit, pagka-opera, palit na ng IOL. Okay? Nakikita ko po kasi yan eh. Pag in-assess ko, yung may mga suture pa yan dito. Kadalasan. Okay? So ito po,
nakakabulat siya pag napabayaan. May mga rare cases din po kami na ang katarata ay nagiging glaucoma. Okay? Yung cataract naging glaucoma. Kaya mo ba makita yun, Dok? Yes, pwede po. So mga gusto po mag-process. Later on po, magbibigay po ako on the spot. On the spot na assessment. Kung sino po yung bago on the spot assessment po after my presentation. Kahit isa lang po. Okay? Yan. Yan. So, ito po, glaucoma. Ano po bang nangyayari sa taong may glaucoma? Nawawala po yung kanyang peripheral vision. Para pong sinasarang lente. Okay? Ngayon, ang glaucoma, simple lang po. Hindi ko na po kayo pahihirapan. Ang ginagawa po ni glaucoma is pag tumataas ang ating intraocular pressure, ang normal values po ng IOP natin or eye pressure natin is 10 to 20 mm per mercury lang. Ngayon, pag meron kang 30, 40, 50, 80, congratulations. Kasi bakit? Nadadamage na niya yung nerves and veins mo sa likod ng mata. That's why hindi po nakakadaloy ng tama yung fluid at pwede po itong mag-cause ng matinding pagkabulag. Okay? Glaucoma is due to high intraocular pressure. Okay? That's why, nangyayari po, nawawala po itong peripheral vision. No? Nagkakaroon ng blurry vision. Okay? Again, pagsakit ng ulo. No? Lalo na kung pagpunot mo ng wallet, wala na namang laman. Okay? So, may head pain po yan. Okay? And nagkakaroon ng pain in the eyebrows. Usually po, dito namin sinecheck ang eye pressure. Nandito po ang eye pressure, no? Pag sumasakit po ito, okay? Sometimes it's due to pagtaas po ng eye pressure. Okay? Ano pa? Lacrimation or madalas na pagluluha. No? Lalo na kung pagpunot mo na naman ng wallet, wala na namang laman. Okay? Yan. So, yan. Next is redness. Siyempre po, nabubula po yan. Pag dry po ang mata, baliktad po yan kasi pag nagluluha ang mata natin, it means dry. Bakit? Hindi po dumadaloy na maayos. Pag dry po ang mata natin, anong meron? Namumula. Kasi po ang mata po natin, dapat may fluid po na tama yan. No? Yung flow ay tama. Okay? So ngayon, meron tayong solution to every problem. Okay? Kanina po kasi, diniscuss ko sa inyo yung mga eye problems. Baka sabihin nyo, puro problema na lang. Minsan lang ako nandito, sabi si Doc, puro problema pa yung binigay sa amin yata. Okay? So, syempre, there's always solution to every problem. Okay? What should we do to prevent and protect our eyes from harmful risk factors? Ano po ba yung ginagawa natin sa umaga? Mapagagising po sa umaga na ginagawa. Kuha cellphone, tama. 90% ng sinurvey ko. Okay? Pagkagising, kuha ng cellphone. Okay? Dapat, pagkagising po, ano po ba ginagawa? Pagkagising. Titignan ko may order talaga no? Matindi talaga, no? Pagkagising po natin sa umaga, ganito po, bigyan ko po kayo ng eye exercise. Kasi po ang katawan natin, kailangan ng eye exercise. No? Para to train and strengthen our eye muscles. Okay? Up and down. Kahit nakahiga pa po, wala problema yan. Up and down, left, right, diagonal, circular motion. Okay? 5 to 10 minutes. Okay na po yan. Ano po yung ginagawa nun? It adds up lubrication sa mata natin. Di ba po, nabanggit ko, pagka dry eyes, mas maraming eye problem. So, ano po ba dapat natin gawin? No? Yung mata natin, i-exercise din po natin. Okay? Kailangan din po yan. No? Huwag po cellphone na pag magagising.
Pagkagising sa umaga, huwag cellphone. Pero 90% ng survey ko, no? Sa mga sa mga presentation ko. Pag tinatanong ko talaga, pagkagising sa umaga, cellphone na hinahanap. Totoo. No? Ngayon, syempre, hindi pa yan protektado yung mata mo eh. No? Kumbaga, hindi pa yan readily equipped. No? That's why kailangan i-exercise mo muna. Okay? Yan. Palakpakan nyo naman. Our Nano Ion Spec. Okay. So, introducing our Nano Ion Spec, an innovation in eyewear, introducing a new approach to eye care. It's a nature and technology combination. Okay? When we say nature, it's God's creation. When we say technology, human innovation. No? The first and only frame made of tourmaline stone, germanium stone, nano-silver, and nanotechnology. When we say nanotechnology, ano po ba ang nanotechnology? Science of small. Okay, very good. Very good. Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Alam nyo naman yung nanotechnology. Okay. So one main example of nanotechnology is what? COVID-19 vaccine. RNA, DNA, nanotechnology. Lahat po nagpapakuna? Hindi po lahat. Hindi. Me too. Hindi po yan. Hindi tayo magiging zombie na. Diba? Hindi po ba? Joke lang. So when we say nanotechnology, it's RNA and DNA. Okay? So, ngayon, yung eyewear po pala natin, it's nanotechnology. Diba? Ngayon, kung nanotechnology, ang eyewear natin, eto, paano yan nagiging nanotechnology? Okay? Simple lang po, kailangan po nakadikit sa skin. Okay? Huwag po natin lalagay sa bag. Okay? Walang nanotechnology doon. No? Kailangan nakasuot po yan. Okay? What are the main elements ng ating nanotechnology na Ion Spec eyewear? Nandiyan po yung 72 minerals. It nourishes our eyes to power up normal vision. Ilan po ba kailangan ng mata natin na minerals? Okay, nakatawan po natin, it's 60 minerals. Ngayon, meron po tayong 72 minerals. Makakatulong po ba? Palakpakan nyo naman yun. Next element is the germanium stone. It aids in the promotion of oxygen to boost metabolism and detoxification process. When we say metabolism, it's the mechanism of action. No? Nandiyan rin po yung detoxification. When we say detoxification, paglabas ng dumi. Okay? So nakakatulong po ang germanium stone. Ibig sabihin pala, Doc, yung eyewear natin, may germanium stone. Okay? It also serves as an anti-cancer. Okay? So ngayon, kung may germanium stone ito, at nakakatulong sa metabolism and detoxification, ano po ba ang meron sa may eye problem? Kadalasan po, dumi or clog ang veins. Ngayon, kung may blockage dyan, makakatulong ang germanium stone to detoxify. Okay? That's why, itong germanium stone natin is very vital po dito sa ating eyewear. Okay? Next element is the far infrared, or also known as good heat therapy. When we say far infrared, no, it promotes good circulation, no, sa mata natin. Ang ginagawa po ni far infrared, o ni FIR, tinatanggal niya yung bara sa mga ugat at nerves. Okay? Ngayon, kung may bara yung ugat sa mata mo, pwedeng makatulong din si far infrared. Okay? Fourth element is the nanosilver. It's a natural antibiotic that effectively kills 600 species of germs, bacteria, fungi, viruses, and even toxins that may harm your eyes. Okay? Nanosilver, ginagamit po namin ito sa clinical. No? Yung nanosilver po, kadalasan, present ito sa sabon. Yung mga sabon po na ginagamit namin sa clinical, pag nag-OR kami before, ang nanosilver na content, para yan sa OR. Kasi bakit po?
99.9% ang pinapatay niyang germs. Yes. Ganun po ka-effective ang nanosilver. So, ibig sabihin, Doc, meron palang nanosilver yung eyewear natin. Yes, meron po. Pinapalakpakan yan dapat. Isipin nyo, may built-in na kayo na antimicrobial agent. Okay? And last element or the fifth element is the negative ions. Pasisimplihin ko lang po. What is negative ions? Negative ions is an air purifier. Okay? Natural air purifier. Very good. Okay? So ngayon, saan ba nakukuha ang negative ions? Sa falls, sa dagat. Pero yung dagat na, na maalon. Doon po ang malakas ang negative ions. Okay? Kasi po bakit? Nagkakaroon lang ng negative ions pag may friction. Okay? Doon po, mataas ang negative ions. Even yung falls, yung tumatama sa bato, yun yung matinding negative ions. Okay? So ngayon, kung may negative ions pala, 90% ng eye problem is due to hypoxia or mababang supply ng oxygen. Makakatulong po ba kung may negative ion content? Yes. Palakpakan nyo naman. So ngayon, tatlo lang po itong nakikita nyo. Isa, Dok, saan galing yung FIR at negative ions? Ayun po ay byproduct. This is the byproduct. Okay? Dahil ito lang po ang pinaka-sub. Ngayon, embedded po yan sa frame ng ating ion spec eyewear. Okay? Ito, paano lumalabas tong FIR? Simple lang po. Pag sinuot nyo, ano meron sa katawan nyo? Body temperature. You have body temperature. May body temperature kayo. So ngayon, mag-activate yung FIR. Excuse me ba? Ayan. Mag-activate yung FIR. So ngayon, it's due to body temperature. Ibig sabihin pala, yung body temperature natin nakakatulong to promote far infrared. Okay? Ngayon, excuse. Ngayon yung negative ions, paano lumalabas? Okay? Kasi bakit may nagkaroon sa akin ito eh. Dok, nauubos yata yung negative ions nyo. Eh bakit po mauubos? Embedded po yun. Yan, pag embedded siya, hindi na siya mauubos. Kasi bakit? Lumalabas ito pag nagkakaroon ng friction. Okay? Ngayon, paano hindi mauubos ang far infrared at negative ions? Simple lang po. Kailangan nakasuot. Okay? Kailangan nakasuot. Kasi bakit? Meron po yung synergistic effect. Lahat po yan vital po dito. Okay? Hindi lang po siya ginawa, ang element na germanium, hindi lang siya ginawa para as an anti-cancer. Kumbaga ito po, mga conductor. Okay? Lumalabas yung byproduct na FIR at negative ions. So kung may eye problem ka, makakatulong ba ang Eye Inspect Eyewear sa'yo? Yes. Palakpakan nyo naman. Yeah, next. Siyempre po, ang lenses po natin, normal lenses lang po. Wala po tayong grado. Okay? We're not prescription lenses. Okay? Pero we have triple lens protected. Or triple lens protection from harmful effects of UV light, blue light, and radiation. Pero hindi po lahat ng radiation, Kasi may matitinding radiation po talaga. Yun po yung ginagamit sa mga cancer patient. Radiation therapy. Iba po yun. Okay? But this one, yung mga madalas natin nakakasalamuha na radiation. Like sa computers, sa sasakyan, okay? May radiation din po dyan. No? UV light.
Sample. Yung UV light po ba, healthy pa ba siya ngayon? Pag lumabas ka ng hapon, healthy pa ba siya? Hindi na. Ang pinaka-healthiest na ano po ngayon is dati hanggang 7:30 eh. Ngayon parang 6:30 na lang siya. Sobrang init na po. Yung 7 talagang painful na siya sa skin. Ngayon, kung ang mata po natin, sobrang nipis po niya, no? Hindi po natin napaprotekta yung mata natin. Pero pwedeng mag-cause ng dry eyes and even severe eye problems. No? Blue light. Hindi po natin kaaway din ito. Kasi bakit? Ang blue light po, tinutulungan ka niya to identify colors. Okay? Ngayon, hindi ka pwedeng 100%. Hindi pwede 100% protected lahat yan. Bakit? Pwede kang magkaroon ng color blindness. Yes. That's why, ang lens po natin na pinifilter niya is what? Good light. Kailangan pa rin po ng ilaw ng mata natin. Kailangan pa rin niya ng heat. Hindi siya pwedeng 100%. Or else, pwede ka maging colorblind. Okay? Yan. Siyempre, hindi nyo ako makikita rito kung hindi legal ang ating negosyo. Palakpakan nyo naman yun. Ang product po natin, hindi po siya basta-basta. Okay? Dahil may mga certification po ito. Nandyan po ang Korea Far Infrared Certification, kung saan, kino-confirm po ito or sinacertify na ang ating eyewear ay may far infrared. Okay? Meron po siyang content. Nandiyan rin po ang Health Department Certificate coming from Indonesia, kung saan po tayo nag-originate ang Mega Gloria International. Okay? We also have the Type A Certificate of Effectiveness, kung saan ginawa po yung clinical trials for 2 years. Okay? Ito po bonus, no? Kasi may mga nagtatanong sa akin before, Dok, ano ba ibig sabihin yan? Kasi sabi nila, yung iba with clinical studies, yung iba clinically tested. Okay? We're proud to say na ang eyewear po natin is clinically tested. Papakan nyo naman yun. Okay? When we say clinically tested, tapos na po ang pag-aaral dito. Okay? Ibig sabihin po, may napatunayan na. Okay? At hindi po tayo usual nakakakuha ng Certificate of Effectiveness kung hindi po nakakatulong sa mga certain or various eye conditions. Hindi po siya magiging clinically tested. Para po siyang gamot. Okay? Ang gamot dumadaan sa proseso. Okay? Vaccine dadaan sa proseso. Ngayon, paano yung lalabas at magiging clinically tested pagtapos na ang clinical trials or clinical studies. Okay? So yun po ang difference sila. Ngayon, meron rin tayong Europe Association Ross Test Report. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Wala po tayong hazardous substances. Kaya even mga bata, pwede po itong gamitin. Pag hazardous po, yan po yung mga lead. Okay? Na pwede magdulot rin ng cancer. No? Ito po, ang laman po natin ito is the tourmaline stone, the germanium stone, and the nanosilk. Okay? So, very safe siya kahit sa bata. No? And palapakan nyo naman, syempre, patented tayo. Dito lang po yan kay NCI. No? Wala po yan sa iba. Okay? Einspec Eyewear is only for Mega Gloria International. Patented po tayo. Syempre. Yan. And FDA Philippines approved po tayo. Palapakan nyo naman yun. No? At hindi po basta-basta na FDA certification lang. We are notified as medical device. When we say medical device, ito po ginagamit sa ospital. Lahat po na nakikita nyo sa ospital ay medical device. Okay? Bed fan, wheelchair, stretcher, syringe, needles, lahat yan, respirators, sobrang dami, no? But this eyewear is categorized as medical device. Okay? Ngayon, ano ba nakalagay dito? Medyo maliit lang kasi siya, no? Makikita nyo po dyan, may copy po kayo. The intended usage po
na ating eyewear is for what? Sobrang dami na eye conditions. That's why categorize siya as medical device. Okay? Palakpakan nyo naman yun. That's why I inspect medical eyewear. Okay? Siyempre po, sino gusto ng 6.2 million? O, ang konti lang may gusto ng 6.2 million Okay, sige, ganito. Kailangan patunayan nyo muna sa QBE. Kasi bakit? Meron tayong product liability insurance worth 6.2 million pesos. Kung mapapatunayan mo na ang eyewear natin na wala po ang elements. Kasi bakit po? I inspect element in the frame is lifetime. Palakpakan nyo naman yun. Lifetime po. Okay? Kaya hindi po siya naubos. No? Yes, hindi po na-expire. No? Yes. So, yun po ang kagandahan ng ating eyewear. So, sulit po ba? Sulit po ba kung may eye inspect eyewear ka? Yes, kasi bakit? Sino po malabo mata rito na sobrang tagal na may mga prescription lenses, glasses before, na gumagastos po ng magkano? Sir, magkano ginagastos every year? Magkano po? 8,000 every year. 8,000 every year, mami. 7,000. 7,000 every year. Progressive. Progressive lens. Palit-palit ka. Okay? So ngayon, magkano yung eyewear natin? 8,400. 8,400. Sobrang sulit ba? Mamaya ako paparinig ko sa inyo yung kwento ko. Okay? May kwento ako sa sarili ko. No? Mamaya po. Okay? Paano po ba gamitin ang eyewear natin? Simple lang po. The recommended usage of eye inspect eyewear is wear it at least minimum of 8 to 10 hours a day. Not 2 hours, not 3 hours, but 8 to 10 hours a day or more. If you have severe cases, maganda po more. 8 to 10 hours a day or more. Okay, huwag niyo po ilalagay sa baga. Wala, bumalik kayo rin sabihin niyo, wala effect. Nung hinanap ko yung eyewear, nasa loob pala ng bag. Okay? Lagay niyo po sa mata. Okay? So, paano po siya? Ito po, no? Yung mga usual na mga kapalang grado ng salamin. Pinapapatong ko po muna. I inspect them, the graded lenses. Pero hindi ko pinapatanggal agad yung grado salamin. Baka maya matapa ka, kasalanan ko pa. Okay? So, gradually, dahan-dahan. No? It takes time. Lalo kung sabi nga 20 years na malabo mata mo, it takes time. Wala pong instant. Okay? Just trust the process. No? Ngayon, paano po linisin? Simple lang. Use water and cloth. Don't use any additives. Pwede pong mild soap. Hindi ko naman sinabing safeguard kasi wala namang sponsor kay safeguard. Okay? Hindi ko naman sinasabing kay safeguard, no? Pero pwede naman safeguard, okay? Baka naman, baka may nanonood, baka pwede ma-share. No? So yeah, don't use any additives. Okay? No alcohol, sanitizer, no? Kasi may mga, ang lens po natin is may protection. Okay? Ngayon, may mga cases po na minsan nag-rainbow daw. Yung pala, nilalagyan na alcohol. Ang alcohol, mainit po yun. Okay? Mainit siya. So ngayon, kung mayroon kang protective film sa lens mo, pwede po makasira yun. Okay? That's why, use water and cloth. And mild soap. Hindi ko naman sinasabi safeguard, pero pwede na. Okay? Okay? So yan. Ito po yung iba-ibang eyewear natin, no? We have the TR90 material, no? Yung temples po natin. This TR90 material is high-grade fiberglass used to make basketball board. Okay? So, magkano ba yan, Doc? Ito pong mga eyewear natin, nag-range ng 4,200 pesos. Kung sa TR90 ang material. Okay? Ito po, kung inabot nyo po itong M52 black, dati, ano lang siya, 4,200. Ngayon, 6,300 na siya. Siba, marami yata na ipon to, na M52, madami. Ilan, 10,000 na M52, no? Grabe.
So kung nakuha mo ito ng $50, no? MGI dollar, kumita ka na. Di ba? Kumita ka na. So, ang difference lang nila is the material. Pero, ang laman niya, nandyan pa rin. May negative ions, may FIR, may germanium stone, may nano silver, okay? Nandyan po yung mga elements. Meron pa rin 72 minerals. Yun nga lang, this one, ito po, nire-recommend ko po ito for what? Kids and mild eye condition only. Okay? Ito po yung nire-recommend ko para sa adult and also kids na may mga severe eye problem. Okay? Ito po yung Ultem ang material niya. Ginagamit po sa mga airplane cabin. Okay? Nandiyan yung hospital series. Meron tayong fashion series. We have the hospital grade series. Sports. Okay? And this one, GSO9. Palakpakan nyo naman yung mga naka-GSO9 dyan. Grabe. Dahil wala na pong stock na yun. Kasi po bakit? Mabenta po ito. Yung GSO9 natin, no? Kasi bakit? It has the highest negative ion content. Yung ibang eyewear po natin, it has 800 to 1,200 negative ions. But this one has 2,000 plus negative ions. Ngayon, kung may severe eye condition ka, this one is highly recommended. No? Kasi po, mababa ang oxygen level ng usually may mga severe eye condition. May mga cataract, glaucoma, yan po yung pinipigay ko talaga. Okay? Nire-recommend ko. No? O syempre, meron din tayong mga sunglasses. This one is also mga medical eyewear din po. So I expect lahat po yan, meron din siyang elements. We have the GS12, GS13, ito yung son ng misis ko eh. Pang madam daw kasi ito eh. Pang madam, di ba? Madam na madam. Oo, syempre lahat pa naman ng kumura sa kanya eh. Baka marinig ako, nandyan yata. Ako nasa loob. So, ito po, pwede po siya. Magkano po yung mga ganito Prada style, no? Ang Prada, magkano? 40,000, 60,000. Diba? Minsan nakasale pa yun. Nakuha ko pa sa book off sa Japan. Tapos wala pang mineral. Oo, wala pang minerals. Pero brand lang, no? Yung pangalan lang. Yeah, pangalan lang siya. Pero, the point here is, beneficial ba yun sa mata? Yung eyewear ba natin, beneficial po ba? Sa mata? Super. Yes. Kasi po, ganito yan, no? Always check for the value for money. Pag bumibili po kayo, katulad nito, ako hindi naman ako bibili nito eh, before eh. Kaso gumagastos ako ng almost 80,000 every year sa mata ko. Yes, totoo po yan. 80,000 mahigit. Mamaya po, no? This one, ito naman, Ray-Ban. Dati ayaw ko pagbilan eh. Ray-Ban, kung araw ako ng pambayad. So ayaw pagbilan. Okay? So may kwento ako niyan. Sa SM kasi may nagbebenta nito, Ray-Ban. Ganito rin. Pero, Mga nasa 20 plus, 28,000 yata. Yung time na yun. may minerals daw. Wala po. Ray-Ban lang siya. So ngayon, bumalik ako nung nakasale. Pero nakilala ko na to. Pinakita ko sa kanya ngayon. Sabi na sales lady, ay ko ma'am, check mo tong eyewear ko, tsaka yan. Magkano yan sir? Nung time na yun, 7,800 lang nun eh. 7,800 ma'am, sabi ko. Yun, hindi ako sa kanya bumili, siya bumili sa akin. Okay? Kasi bakit? Sabi ko sa kanya, eto, may benefits. Yan. Yun, wala. Okay? Value for money. Okay? So, ganun po, no? Yan, syempre we have testimonies. Ito po mga personal testimonies ko. Okay? Number 1 yung anak ko. 250 ang grado ng mata niyan. Okay? Both eyes. Dali hindi ko alam kung... Ay, nandun pala yung ano ko. Yung resibo sana, papakita ko sa inyo eh. Meron akong nahanap namin kasi yung record ng anak ko way back 2016, 2017. 250 yung grado ng mata niya. So ngayon, after 3 months wearing eye spec eyewear, wala na pong astigmatism and back to 2020. Palakpakan nyo naman. Diba?
Grabe, dito po ako nagsimulang naniwala. Yes, sir. May question lang po ako. Yes po. Ito pong test namin, kumuha na agad siya ng M40. Opo. Dahil nag-explain kayo yung M41 ay maganda. Opo. Gusto niya papalitan. Opo. Pareho po ba ang iron content niya o yung Ano pong eye condition ni sir? M41? 1,800 yung... Grado ng mata. Okay, M40 full black ang gamit niya, ni sir. Yun po kinuha niya ngayon. M40 full black, Opo. Okay. Yan yung M41, gusto niya palitan ng M41, okay po ngayon. much better po yung M40. Mas mataas po yan. Okay? M40 full black yan, sir. Ayan, mas okay yan. Mataas ang grado 1,800. So ito po, no? Siyempre, 250 ang grado na mata. Back to 2020. Magkano po ginagastos ko every year? Sa anak ko pa lang. Sa lamay, palit-palit po yan. 4 months, every 4 months, sometimes 6 months. Mahal ang astigmatism. Opo. And sometimes, hindi po sukat ang lens. Pag hindi po sukat ang lens, bibili ka ulit ng bagong frame na sukat po doon. Okay? So, one whole package na naman siya. Alright? Pero syempre, dahil ako presenter ngayon, meron akong testimony sa sarili ko. Okay? Before po, 400 ang grado ng mata ko. Di po ay Manila. 400 po, guys. I have astigmatism. May night blindness din po ako. Okay? Hindi po ako nakakapag-drive sa gabi. No? Kasi po, linya na lang po ang nakikita ko. No? Ngayon, nung nakilala ko tong eyewear na to, no? Pinakilala sa akin ni Mr. Consistent. Okay? Kaibigan ko si Borge, no? Pinakilala niya sa akin, sabi niya, Dok, baka pwede mo namang subukan yung eyewear. Sabi ko, ano ba to? Ba't itong eyewear na to? Noong time po na yan, nakabase ako ng Macau. So, every month siguro baka 2 days lang ako lagi rito sa Pilipinas. Nung nakita ko, sabi ko, it looks like an ordinary eyewear. Sabi ko, pero syempre, kahiyaan, binili ko. Kahiyaan pa talaga. Kaya sabi ko, sige bro, bili ko yan. Ngayon, naging effective sa anak ko. Sinuot ko pa rin. Tiniis ko lang, no? Sabi nga, sa beauty products, may tiis ganda. Dito sa atin, tiis linaw mata. Palakpakan nyo naman. Grabe. Tiniis ko po, yung mga graded lens ko hindi sinusuot. And even my contact lenses, hindi ko po siya sinusuot. No? Ngayon, after 9 months, nagulat ako. Kasi bakit? Back to 2020. Palakpakan nyo naman. Doon po ako nagsimulang naniwala talaga. Nasabi ko, iba tong eyewear na to. There's something in it. Okay? And syempre, hindi po ako papasok dito kung hindi nga legal. And syempre, coming from my own pocket, pinatest ko po ito. Personally. So, wala kang 6 point. Wala ako 6 point. Kasi po, lahat po ng binabanggit na elements ay present. Palampakan nyo naman. Hindi po sa Pilipinas pinacheck to. Kasi hindi po lahat dito na-check ng Pilipinas. Sa ibang bansa ako. No? I have my own report. Test report ng eyewear na to. Kaya doon po ako naniwala na paano pala siya magiging effective sa akin. Okay? So, nag-start po yung vision ko na yun ulit. Keep on sharing the good news. Ika. No? Ngayon, magkano ko lang nabili nun, nung time na yun? Nung time na yun, 7-8 lang eh. Dinivide ko na lang, kasi buhay pa po itong eyewear ko na to, yung M100. Buhay pa po ito nandiyan sa sakyan. Buhay pa siya. Magpa 5 years na po ako dito sa MGI. So, 4 years ko na po. Lagay natin 4 years, no? So, that's less than 6 pesos per day. Sulit po ba? Kasi nagagamit mo siya lifetime. Di ba? Pagandahan po nun, hindi na sisira. Basta alam mo, protektahan. Okay? Huwag lang po natin lagay sa bag. Okay? Kasi lilinaw ang mata ng bag natin. May case po. Ayan. May case po ako ng retinal detachment. Alam niyo po yung retinal detachment? Nakakabulag po yun. Ang retinal detachment, para po yung, alam niyo may mga fibers sa likod ng mata natin. So pagka may retinal detachment, kalas-kalas po yan. Ngayon, pag nagkaroon ng head injury,
or naumpog yung pasyente, pwedeng kumalas yan. Pag kumalas yan, bulag. May case po ako nito, 23 years old. Okay? Sa Quezon City. That was pandemic times, no? Lumapit sa akin, sabi niya, Dok, pumunta siya sa clinic ko sa music. Sabi niya, Dok, wala akong pampa-opera eh. Meron ako 300, may nagano sa akin na 300,000 na operation ng retinal detachment. Pero, ang sabi sa akin, pwedeng mabulag siya, pwede rin makakita. Pero walang kasiguraduhan. So ngayon, sabi ko, wala akong 300,000 na ipapautang sa'yo. Pero meron akong eyewear dito na pwedeng i-recommend sa'yo. Nung time na yon, crossover pa ang napili niya. Kasi wala pa siyang budget nung time na yun. No? So after 1 week, kasi po ang may retinal detachment, nagkakaroon po yung temporary blindness. Nawawala po yung vision niyan. Kahit yung nakaupo, pag tayo niyan, biglang mabubulag. May mga tendency po na gano'n, ano? So, after 1 week, nawala yung mga symptoms na yun. Okay? Nawala po yung symptoms na yun. Nawala po yung temporary blindness. Nawala yung pagluluha ng mata. Nawala yung pagsakit ng ulo. Ngayon, bumalik sa akin. Sabi niya, Doc, may budget na ako. Baka pwede, bigyan mo akong pinakamagandang eyewear na meron ka dyan. Palit siya, hospital grade naman pinalit. Awa ng Diyos, nakapag-usap pa kami ngayon. Wala na pong symptoms. Ngayon, ang hinihintay ko, mahal po kasi kumuha ng clinical abstract. Ano? So, hinihintay ko na manggaling sa kanya talaga yung clinical abstract. Kung saan, paano nagkaroon or na-cure or na-treat ang isang retinal detachment. Okay? I think it's because of nanotechnology. Yun nga lang, gusto ko pong makita kung ano po ang nag-cause nun. Bakit hindi na bumabalik yung mga symptoms na yun? Siyempre, gumamit na lang. Diba? Kasi po, when we say retinal detachment, it's structure po yan. Eye structure yan. No? So ngayon, hindi ko naman sinasabing kayang i-repair. Pero bakit gano'n ang nangyari? No? So kung magkano na nabili niya nun, 7-8, magkano hiningi sa kanya? 300,000. Ang laki na. Sulit po ba yung eyewear natin? Yes! So, yun po. Sa mga nag-online, syempre, dapat protektado lagi ang mata ninyo. Okay? Yan. Ito po one of my patient po mismo. Kabatch ko po yung anak nito eh. Okay? So, may glaucoma and cataract po ito. Yung father niya. So, pumunta sa akin, sabi niya, bro, baka baka meron kang may tulong kay Papa kasi, pinaoperahan ng mga kapatid ko. So, magkano na nagastos nila? Okay? Ang nagastos po nila ay isang brand new na sasakyan. Yes. Anong klaseng sasakyan? 1.3 million. Okay? Ganun na po nagagastos nila. Okay? So ngayon, pumunta sa akin, kasi kabatch ko yung friend ko, no? Sabi niya, bro, baka meron tayong may recommend kay Papa. Kasi after the operation, ang nangyari po, nabulag po eh. After the operation. Yes, ito po ang lahat. The clinical abstract, the scanning, nandito po lahat. No? So ngayon, pinasuot ko ng M58. Ito yung suot ko, M58. Ano siya? Yung eye pressure niya ng 28 to 60. After 3 days, bumalik sa 12. Palapakan nyo naman, that's normal range sa eye pressure. No? Nawala po yung corneal stain, nawala yung hemorrhage. So doon po nagulat. And even yung mga kapatid niya nagulat. No? Ngayon, bumalik sila ngayon sa Opta. Mahalaga po kasi yung post-operation. Okay? After the operation, the post-operation, mahalaga po yan. Bumalik sila ngayon sa Opta. Pagbalik sa Opta, sabi, candidate yung tatay niya for corneal replacement. So, prepare another, how much? 350,000 pesos. Okay? Pagbalik nila ngayon, after a week, nakaaninag na yung tatay niya. Nung nakaaninag yung tatay niya, isa lang po sinabi nung Opta niya, tuloy mo na lang yung pagsuot.
hindi na natin tutuloy yung corneal replacement. Yes. This is a true story. May personal patient ko po yan talaga. No? Nakakatuwa po dito. Nakaka-address po tayo, nakakapag-share tayo sa mga kaibigan natin, no? Sa mga friends natin, or even selected people na gusto natin na share natin ng kagandahan ni Iron Spec. No, nakakatulong po tayo sa kanila to prevent operations. Masakit po ang opera ng mata. Okay? Wala pong masarap na operation. Lahat po ng surgery masakit. Okay? Hindi lang sa bulsa, pati sa katawan. Okay? So yun po. This one is glaucoma and cataract testimony. After 3 days, then 7 days, ay nakakaalinag na siya. Sobrang sulit. Kasi bakit? Ang ginastos nito is 1.3 million pesos. Paulit-ulit na operation. Wala naman pong nangyayari. Okay? So, sulit na sulit ang ating eyewear. Yan. Siyempre po, yung eyewear natin, that's the flagship product. Okay? Meron tayong nanotech apparel from head to toe. Okay? Number 1, we have the nanocap. Yung nanocap po natin, pwede po yan sa mga shaggy. Shaggy. Panort daw, panort. Ayan, pwede po ito na pag lumilipis na po, okay? Pwede rin po yan sa may insomnia. Okay? Pwede rin po sa matindi ang pagsakit ng ulo, may migraine, pwede po ito. And even Alzheimer's disease. Noong nabubuhay pa po yung lola ko, 2019, may ano po yan may Alzheimer's. So hindi niya na-recognize niya yung pangalan ko. Nagulat ako one time, pinasuot ko sa kanya. Sabi ko na, isuot ko muna. Pag lapit ko, tinawag ako, Chess, halika nga dito. Gulat ako, syempre, alam yung pangalan ko eh. Lumapit ako, paglapit ko, sabi sa akin, hanapin mo nga si ganito, may utang pa sa akin to. Alam na alam kung anong oras. At kung saan binigay, hindi ko nababanggitin. Baka nanonood yun. Okay? Pero totoo po yun, doon po ako nagulat. Kasi bakit? Isipin niyo po, yung lola ko po na-operahan po siya sa States. Brain surgery. Then iniuwi po dito sa Pilipinas for recovery. Yung nga lang, inaabot siya ng pandemic dito. Kaya hindi nakabalik ng States. So doon ko nasubukan na yung nanocap talaga effective. And even sa kids, pwede po ito. No? Ginagamit niya. Okay? Next, we have the ionized sleeping eye and ear mask. Okay? Para saan po ito? Pagka matindi po ang eye problem, pinapasot ko po ito pag matutulog na. Pwede rin po yan. No? To relax also. And syempre po sa may mga vertigo. When we say vertigo, ang vertigo is not an eye problem, it's an ear problem. Okay? Ang vertigo po is pagkawala ng balance. Okay? Paano yung gumagay? Paano yung gumagay? Gumagay yung ano? Ano po? Mannerism? Nagiging mannerism niya? Hindi na, talagang gagasin yan na. Okay. Baka po kasi ano yan nerve problem po yan. Ako. Usually, pagka gumagano, neck belt, patry niyo po. Kasi baka mamaya may tinamaan yung nerves dito yun na connected sa brain. So yan po. Ionized eye and ear mask. Yan. Next is ionized face mask. No? Ito po hindi lang pampa-beauty. Siyempre, hindi lang siya pampa-beauty. Ginagamit ko rin po yan pag may palpitations. Pwede po. Pwede nyo po itapal lang. Dito po lately, meron po kasi yung heart condition, no? May heart condition ako. So, ito po ginagamit ko. Pagka nakakaramdam ako ng palpitation. Tinatapal ko lang yun. No? And even for breast mask, pwede po ito. Okay? May mga bukol po sa dibdib, pwede po yan. Okay? Pero hindi lang siya pang pa-beauty, ano? This one, ito naman, mga self-heating, apparel. Ibig sabihin, umiinit po siya without batteries, electricity. Ano po yung ginagamit niya?
for infrared. And your body temperature. Okay? Neck belt, para saan? Stiff neck. Okay? Para saan pa? Neck problems? Ano pa po? Goiter, thyroid. Pwede po yan. And gusto nyo pong maging healthy? Sino ayaw gusto maging healthy? Wala, no? Ayaw nyo maging healthy, ah. Hindi pwede kayo maging healthy rito. Bakit? Yung neck belt po, nakikita nyo, cervical po yan. Ang tinatamaan niyan is the cervical spine. Okay? What we call is the cervical spine, no? Kung mapapansin nyo po, tandaan nyo po na nanotechnology tayo. Hindi natin nakikita kung ano yung nasa loob. Okay? Cervical spine. No? Nakakatulong po yan. Bakit? Ang cervical spine natin, yan ang nagre-release ng mga impulses pababa ng katawan. Pag maganda ang impulses pababa ng katawan, healthy ang organs mo. Yes. Apo. Maganda po siya. Okay? May training po ako nito sa California. Hypertension. For 15 years. Nagulat rin po ako kasi bakit? Sabi niya, nak, ba't nagiging ganito yung blood pressure? Ang tagal ko na umiinom ng maintenance. Bakit? Ba't nag-iiba? Sabi ko, tito, baka naman kasi umayos yung diet mo. Hindi, okay naman diet mo, ganun pa rin eh, sabi niya. Nagulat siya. Yung pala, it's because of the neck belt. Okay. Next, syempre, we have the nano belt. Para saan yung nano belt? No? Hindi lang po siya pampasexy, no? Okay? Ang nano belt po natin, maraming use. Okay? One of my favorite. Kasi bakit? May spine problem po ako. May spinal cord injury ako. Na every time na sobrang lamig, sumasakit po yan. No? Kaya lagi ko po sinusort. Okay? Ngayon, para saan pa ba? Yung nano belt. Para saan pa? May case po ako nito, kidney problem. Nagda-dialysis. Hindi po ay maniniwala, no? Nagda-dialysis. Hindi po yung bedridden na po yun, almost bedridden na siya. Kasi nahihirapan na talaga bumangon. So after 2 months wearing nano belt, nagulat ako. Nagwawalis. 2 months. Pinapalakpakan niyo. Kasi bakit? Magkano po, no? Magkano po ang dialysis session? Okay? Nano belt magkano? 8 Okay? Buhay pa naman. Baka sabihin nyo na wala na yung pero buhay pa. Okay pa naman siya. Nano belt, pwede yan, hindi na pagpa-sexy. For cording yan. Detoxification, pwede rin nyo rin pong gamitin yan. Okay? Yan. Ito po yung iba-ibang products natin. Okay? We have the negative ion generator. It emits 20 to 26 million negative ions. Para saan po ito? For protection or air purifier. And also, pwede rin po yan sa may mga hika, may mga lung problems. Pwede po yan. Yes. No? Kaya yung mapapansin nyo po may breathing mask, pwede po yan sa may mga asthma. Okay? Ano pa? Nano soap. Sino na po ng nano soap? Nakagamit. May nakagamit ako, marami lang. Nano soap. Hindi mabilis matunaw, di ba? Matigas po. Oo, matigas. Lalo na kung hindi mo gagamitin, no? Oo, ay gamitin mo. Hindi, pero matagal talaga. Hindi siya yung mga usual na mga commercial soap. Maganda din yan sa Maganda siya. asit ang pawis. Opo. Maganda rin po ito for pruritus, yung mga nakakatay, may mga skin, itchiness, may allergies, pwede po yan, no? May mga rashes. Yan. Yung baby ko, ito pinapagamit ng sabon. Nanosoap. Kaya super active. Okay? Ito po, binibigay niya yung energy na kailangan. Okay? Hindi po siya yung mga usual soap. Pwede rin yan, syempre, pang-beauty. No? Next, nano ring. Para sa yung nano ring? Okay? Sa mga ating mighty men. Okay? Para sa ating mga mighty men ito. This one is for prostate. Okay?
Di po si Mickey Mouse ito, ha? Bahala niyo si Mickey Mouse. Okay? Diyan po nilalagay yung genitals ng lalaki. No? For prostate problem, erectile dysfunction, hindi na raw sumasaludo si Mayor. No? Pwede po yan. Okay? Nano-ring. No? Before po, nung wala pang gloves, ginagamit namin to sa kamay. Pag nagkakaroon ng numbness, lalagay namin sa kamay. So, marami siyang use, okay? Huwag lang yung galing doon, lalagay niyo sa kamay. Okay? Nano-ring, okay? Next is the nano-steerer. Bakit ito? Isa to sa mga nire-recommend ako, nano-steerer. Kasi po, karamihan po ng Pilipino ngayon, ang iniinom na po nila is ano? Milk tea. Milk tea. Wala na po tayong tubig sa katawan. No? Ngayon, nare-recommend ko siya bakit? Ang binibigay po ni Steeler, ito po yung gamit ko, no? Maririnig nyo po, may ano to eh. May laman siyang Steeler sa loob. So every time na i-shake mo siya, nagkakaroon siya ng friction. Okay? Doon nagiging energized ionized water. Pero hindi po siya alkaline. Okay? Not alkaline, but close to alkaline. Okay? So yun po ang ginagawa niya ang tubig. Para saan yan? Uric acid, cholesterol level. Siyempre, kung gusto mo ng energy, no? Tubig ang inumin mo na may nano-steerer. Okay? Kasi po karamihan ngayon, hindi na po kape na. Para pag nagkikita-kita kami ng team, no? Hindi na tubig, kape na. Okay? So nakalimutan natin yung tubig. Okay? Yan. Ito po, NanoGuard Anti-Radiation Chip para saan? Sa mga bukol-bukol po yan. No? Pwede po yan. Sa tenga, sa likod, pwede po yan kasi mataas po yung negative ions. No? Yan po. Sometimes you have to be experimental with our product, no? Kasi mapapansin nyo po, may case po ako nito, gangrene or diabetes po yun kasi. So, nag-gangrene na po, puputulin na yung paa eh. So, sabi nung matador, diretso na natin ng yan para madiretso sa bulaluhan yan. No? Hindi. Puputulin na po yun. So ngayon, nag-consult sa akin yung kapatid. Sabi niya, Dok, ano ba pwede natin may bigay sa kapatid ko? So, ang ginawa po namin, kunwari po, ito po yung paa niya na may sugat, nilagyan po namin ng radiation chip. Tapos pinabalutan ko po yung gasa. Then every time na i-cleanse niya, use nano soap and nano-steerer na water. Awa ng Diyos, nakakalakad na po. Nakakalakad na po. Okay? Hindi na po naging bulalo. Okay? Kasi tumawag na yung matador eh. Idiretso nyo na dito yan. Okay? So after ilang months lang po yun. No, nakakatuwa po kasi bakit? Na-address po natin yun. Mahirap po maputulan ng paa. No? So ngayon po, ito po yung pinagamit ko. Adhesion chip, soap, and the steerer. Okay? Yan. Siyempre, nano-knee guard, pag masakit ang tuhod, sa paa naman, reflexology socks. Arthritis, gout, rayuma, ano pa ba? Previous injury, yan. Overweight, pwede rin po yan. Knee guard, pwede po sa ladies, sa may mga ano po ba ang kadalasang problema ng mga ladies? Varicose veins, tama. Varicose veins. Makakatulong din po itong knee guard natin. Okay? Then, recommended ko yan, partner, for overweight. Okay? Pag overweight kasi ganito, masakit ang tuhod, masakit ang paa. Pag masakit ang paa, masakit rin ang tuhod. Diba? So, knee guard and socks. Okay? So, sobrang sulit po nito May socks po ako, nabili ko 2019 pa. Buhay pa siya hanggang ngayon. Yung wala pang tatak ng MGI, buhay pa siya until now. No? So, pwede po yan. Alright? Yan. And syempre, meron po tayong mga iba-ibang products din.
Now, we have the body shaper for body shaping, pelvic problems. No? Sa lalaki, pwede rin po ito. Wow, wag po kayo mahihiya gumamit ito. Hindi lang po pang babae ito. May case po ako nito lalaki. May prostate problem. Seryoso po, may prostate problem. Yan. Ito po pinapagamit to, body shaper. Ako. Mahirap po kasi yung may prostate problem lalo sa lalaki. Okay? So ngayon, may case rin po ako nito sa Buanga, cervical cancer, stage 1. Ang pinasuot ko, body shaper and women's underwear. 2 months, cancer free. 2 months. Yung po yung nakakagulat ron. Kasi bakit? Sabi nga po natin, hindi natin nakikita. No? Dahil na technology. According sa meaning nyo kanina or definition nyo, it's the science of small. Diba? Wala po nakakakita. No? So ngayon, body shaper para saan? Pelvic problems for male and female, pwede rin po. Women's underwear, syempre, para saan? Madalas nagkakaroon ng UTI. Ang babae po is very prone sa UTI, no? Kasi mas maiksi po ang ureters ng babae compare sa lalaki. That's why ang bacterial infection, mas mabilis po sa babae, no? Ngayon, for fertility, mga gusto po magka-baby, okay? Pero syempre po, may tip po tayo dyan. Pag gusto nyo po magka-baby, kailangan nakababa. Kailangan nakababa. Kasi hindi po magkakaroon ng fertility. Okay? Kailangan po, hindi po tayo magkakaroon ng fertility pagka nakasuot lang. Baka sabihin mo, bumalik kayo dito, Dok, hindi naman effective eh. Ano ba ginawa? Nakasuot naman. Patay tayo dyan. Okay? So ngayon, manahin ko po yan, okay? Kung meron tayong women's underwear, may men's underwear tayo. Okay? Ito po, subok ko to. Kasi may case din ako nito sa California din, okay? 25 years diabetic. Pag diabetic po, kadalasan apektado ang mayor. Wala si mayor na hindi na sumasaludo. Okay, lagi lang daw nakaupo si chairman. Okay, may case po ako, ED, erectile dysfunction. Ang pinagamit ko sa kanya is men's underwear. Meron siyang musang king, saka nanoring. Yung musang king po, pinapagamit ko sa kanya for meditation. Okay? So, gamit niya po yun sa loob ng 2.5 months. Ngayon, tumawag ulit sa akin. Na, kailan ka mapupunta dito? Sabi ko, dito, hindi pa ako makapunta ng US ngayon eh. Okay, sige. Padalan ko na lang ako ng 30 ng musang king. Sabi ko, what does it mean? Ibig sabihin, alam mo na, kung may girl stock kayo, may men's stock kami, di ba? Effective. So ngayon, after 25 years, sumaya ang kanyang sex life. Tanong, Dok, Okay. yung musang king, once lang ba nagagamitin? Ito po yan, no? Kasi po, nababasa ko kasi sa Facebook. Nababasa ko sa Facebook, pwede mo gamitin 100 times. Okay? Ito po sa akin. Galing po ako sa clinical kasi. When we say energized condom or the condom, kailangan po talaga tinatapon yun after the Minsan lang. activity. So, minsan Okay? lang. Pero gagamitin mo siya for meditation. Pwede mo i-reuse. No? Ngayon, napapasa ko kasi 100 times, no? Baka mo, hindi ko po siya pinapagamit kasi ba, unhygienic yun. No? When after the activity, tapon mo. Okay? So ngayon, yung musang king, pwede siya, pinapagamit ko siya, pwede mo ulitin for meditation. Yun po yung may mga ED or may mga erectile dysfunction. Pero kung gagamitin sa sexual activity, tapon. Tapon dapat. Huwag nyo na laban. Napakamura, Dok, ha? Napakamura. Dalawa lang laman ng isa. Yes. Nakita ko lang kahapon. Opo, super effective po yan. Musang king.
No? May mga order po sa akin yan sa US. Nagulat nga ako eh. Kasi yung package ko, no, pinalapag ko sa barkada ko. Sabi ko, tol, dyan mo na sa, ano mo, sa bahay mo. Eh, binuksan niya, kailangan niya buksan eh. Sabi ko, parang ba't puro condom itong laman na to? Sabi ko, hindi sa akin yan. Order yan ng pasyente ko dyan sa US. So, yun po. Next is our nano gloves. Para saan? Osteoarthritis. Okay? Decker veins disease. Yung mga naninigas po yung ugat. Okay? Decker veins, dito po, yung kaka-cellphone. Kaka-cellphone nyo yan. Yung mga ganito po, oh. Yan. Tumitigas po yung dito. Okay? Pwede po ito hand gloves. Sa mga rider, mga nagmumotor, okay? No? Kasi masyado tayo masipag eh. Ang Pinoy masyadong masipag. Gamit na gamit ang kamay. Kaliwat kanan pa yan. Di ba? Likas sa atin ang hard worker eh. Ang Pilipino eh. Hard working tayo lahat eh. No? That's why, protektahan natin yung kamay rin natin. Okay? And lastly, our nano-ionized pendant necklace and card. Para saan po? Okay? Para saan po ito? Yung mga naghihilik. Malakas pong maghilik. Ito po. Oo, yung mga bago ko dyan. Bumili na kayo. Nasubukan ko po yan, ako po mismo. Ito po. Ginagamit ko siya parang anti-snoring. So, kasi may video ko nito eh, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Baka masira pa yung reputasyon ko yun. So, ayun. Yung ionized pendant na yan, pwede rin for palpitation. Okay? Sa mga ano po natin, may team po ako sa Ilocos, no? Doon po bundok eh. Yung mga may edad puro, nakaganito, natutuwa sila kasi bakit? May additional energy daw. Meron silang medalyo. Yes. Kaya malalayo ang lakaran puro eh. Nagugulat sila, bakit ang lakas pa rin nila suot ito. Yan. Ay, Dok, yung mga apparels natin, Apo. may expiration ba yun? Wala po. Wag lang. Lifetime din. Lifetime din po siya. Basta Lifetime din. hubasan lang na. Opo. Pagka natanggap na napunit, hindi mo na may suot, yun na talaga siya. Finish na. Opo. Pero yung ano niya, nandun pa rin naman. Opo. Yung musang lang ang ano. Opo, yung usap ko. Opo, baka po kasi mamaya nakasampay, pumunta ako sa bahay niyo, nakasampay yung musang king. Okay? Ano yan? Musang king yan. Okay? So yung po, may card din po ito. Okay? Yung ionized card para saan? Para sa ano? To black radiation. Para saan pa po? Paano gagamitin? Pwede rin po yung pang ano, RFID. Eh, SLEX. NLEX. ATM. Sino gusto maka-withdraw using this card? Okay? saan maganda ilagay yan sa LRT? Sa likod po. Likod po ng phone. Likod po ng phone. Yes. It blocks radiation. Opo. Meron naman ako ng puso. Yung puso, okay rin po yun. Na. Pero ito, kung gusto nyo maka-withdraw using this, abangan nyo po yung susunod na speaker sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Yan. Question and answer lang po tayo. Just for, yan. Few minutes. Okay. Baka may tanong po kayo habang nandito po ako. Okay. 5 to 10 minutes po. Baka may tanong po kayo regarding our product. Okay? Kung paano siya nag-work. No? Or meron po kayong gustong i-consult na health condition ninyo. Okay? 5 minutes po. Huwag po kayo mahiya. Taas na po kayo kamay. Doc, may question po. Ay, yes po. Yes po. Yung stroke doon na kamay na ang ganyan na. Apo. Pwede pa yung gloves, may effect. Gano'n na po katagal? Ilang taon na po? 2016 pa siya na. 2016 daw po. Ang problem lang po niya, hindi na niya manipulate. Pero manapulate Yung grip po, na hindi niya nag-grip. Hindi masyado. Okay. Ilang taon na po, edad po niya? 56 lang? Kaya pa yun. Gloves. Gloves. Tapos, tulungan niyo po, bigyan niyo po ng exercise.
Bigyan niyo po ng exercise kasi may case po ako na ganyan, no? Ano naman sila galing sila Australia. Hindi niya mahawakan. Ito hindi niya mag-grip. Hindi siya makagrip. Ngayon, nakaganyan lang siya. Ngayon, hindi niya mai-close. Naibubukas niya, pero hindi niya mai-close. Ngayon sabi ko, exercise. Number 1. I-exercise niya yun. Kasi bakit? Pag tumigas yung ugat nun, mahirap kapunin. Lalagyan, sasaksakan ng isang katutak na steroids yun para mapagalaw yun. Ngayon, bigyan niyo po na exercise. Apo. Lagi po yun. Kahit everyday. Apo, it helps. Ayaw ko po yung bata pa pala 50 plus. Yun po. You have any questions? Sige po. Yes, yes po. Before po ko nag-ayos alam ko pwede yung last start mo pa yung then during the time po, before po ko nag-ayos po, selective yung eyes. Apo. Tato po. And lately po, nag-check pa rin siya. Apo. Kasi po, nararanasan ko po, every time I strike ko, wala. And then sa cellphone po, blur po talaga yung tayo. Okay. Tapos po, times na po ako naka-experience sa expressway of the drive, wala po kumakita. Okay. Maggabi. Dito lang po January, dito lang po December, nagpa-check ako sa right side. Sabi po sa akin, yung grado ko daw, nagputuloy, 2020 vision yung ako. And then, i-repair ko sa specialist. Sabi po yung specialist na sa akin, sa nakita daw po niya na asyente, ako daw po may pinakamagandang type. Tingin ko, hindi nila nasagot yung experience ko lagi sa mata. Until now po, hindi ko pwedeng magsalamin ng clear. Okay. Kaya lagi po ako yun po, hindi ko kasi, hindi ko lang nakasagot. Okay, sige po. Sige ma'am, liga dito, invite kita. I-assess kita on the spot here. Sige po. Dito po ako po. Ikaw po ang aking convince. Kasi talagang hirap na. Wait lang po ako ng ganyan. Dito ka dito. Ayan. Walang contact lens. So, sige po, ilan diretso. Nakikita yung glare, gano'n siya katagal. Yung pagkasilaw. Blink po, kaya blink po. Okay. So ngayon, ayan mama, possible kasi, kaya mabilis ka nasisilaw, it's because of, nakikita ko kasi sa left eye mo, may accumulation na cataract. Okay, may accumulation siya ng cataract sa left eye. And your iris is white light colored. Pag light colored po ang iris natin, mas mabilis po tayo masilaw. Ako po light brown ang ano ko eh, kulay ng mata ko. So mas mabilis po tayo masilaw ron. Mapapansin po ninyo minsan, may ganyan po talaga. 20-20 ka, totoo yun. But you have other eye condition. Okay? So sino po ang gustong gano'n yun na po katagal sinusuot? Ito po, 2018. 2018 ba? Okay. So baka, Hindi po talaga ako pwede ng wala sa. okay. So it's most probably yung glare yung nakikita ninyo is coming from your left eye. Nagkakaroon siya na accumulation. Dito po na-start. Yeah. Tapos po pag po na-strike ako ng liwanag, talagang luluha na po siya ng luluha. Left, GSO na yun. Oh, yun, sira nga lang po. Ayun, Wala din. na available sa... May black po kayo. Ano po talaga, pag po may lights, kailangan po talaga yun ang gamit ko. Okay. Kaya halinin ako po. Mataas po yun, na-check namin yung 2,000 plus yung negative values. Yung black niyan. Ako yung black. Yung black niyan?
Na-check namin ako. Wala na sa 1819. Kaya lang Dok, hindi siya ordinary days. Nakakatinginan ako pag yung suot. Pero still, at least nakasuot pa rin naman. Hindi ko kasi nakita yan before no? Pero at least nakikita ko, meron siyang accumulation sa left eye. I don't know kung meron yung right before. Pareho na po siyang blurred pag po, yung lalo na po yung pag na-strike ako ng ilaw na sasakyan. Talaga parang may flashes talaga. White. Okay. Ano po yan? Yun po talaga yung photosensitivity kasi meron siyang protein buildup sa left. At saka yun nga po, colorblind na po ako. Ayun. Anong doon po doon? Ano po, ang Ishihara niyo po, ano po siya? Red, green, or blue, anong color? Blue siguro. Blue. Pag blue, usually naman, mabilis kasi yan blue and violet Huwag lang red and green. Blue po. Ayan, blue and violet. Usually, may makisa ko niyan sa Milindo meron yan. Red and green. Pero pinapagamit ko sa kanya na clear is hospital. Ano pa po yun? Way back 2021. Awa na gusto ko siya. Kasi kaya nga po nagpa-check up ako last month. Kasi nga po, akala ko may sasagot sa akin ang option. Kaya lang wala din pala. Opo. Left eye niyo po meron. Hindi, at saka hindi po talaga nila nakita hindi nila nasagot yung nasagot ko. Opo. Ayun po, salamat po. Ayun. At least na-address po natin, na-assess natin ng maayos. Talaga. Yes, Mami, apa. Ako po operated na. Apo. Apo. Sa akin, may isang grado dito for long distance. Isa for operated ako for both eyes. Yung right, una-una yung right eye ko, ay binigay sa akin, yung bang implant na lens, implant lens, na for reading. Tapos yung isa naman na lately, mas recent, na cataract operation pa rin. Pero ang binigay sa akin grado is for long distance. So ito, nagko-contact lens pa ako sa right eye ng 300. So, tapos napapansin ko, yung eyes ko, hindi na siya pantay. Ito, the bigger one is the smaller one. Ano kaya nangyari doon? Gano'n na kayo katagal, Mami? Na-opera? Na rin, 10 years ago. 10 years ago, okay. That's the long-term effect of intraocular lens. Sad to say, yes. Pero yung eyewear po natin, may pwede makatulong. Kasi may tinatawag tayong ptosis or ptosis. May tinatawag tayo parang naging siya nagpapantay. Right? So, it's because of, sa katawan kasi natin parang may gravity yan. Parang may gravity pull. So, kung meron tayong gravity pull pababa, sa left and right meron din. So, nangyayari po dyan is more of action dito sa kabilang mata. Mas na-exercise nyo po ito. Ayun po, yung smaller or Yung smaller. Yung smaller eyes. Yes. Kaya mapapansin nyo po ito, parang hindi siya pantay. Okay? Pero kung 10 years na po yan, Mami, most probably that's the adverse effect of the intraocular lens na kinabit sa inyo. So, ano po actually? Actually, yun po, eyewear lang rin naman ay binibigay namin. No? For this, kung gusto nyo ng mga clear lenses, we have hospital grade series. Ito po ako, gamit ko sa hospital grade. So, mas ano ko nito, mas okay para sa akin. No? Ito po yung binibigay ko. Parang pumagay. Papagay siya. Opo. May possibility po na papantay kasi may pwedeng na-exercise nyo yung mata nyo eh. Opo. Kasi ilan taon na, Mami? 72. 72. So most likely 10 years ago na natanggal kayo ng IOL. Napalitan kayo ng IOL. Matagal-tagal na rin, ano? Hindi naman in-injectan ng fluid yan or what? Hindi naman. Wala. Sige po. Check ko, Mami, gusto mo? I-check ko. Sige po. Para makita natin. Kasi baka mamaya may suture po pala eh. Sige po. Diretso. Ang operation nyo cataract, Mami. Yeah. Pero may implant.
Okay. Kasi, bumabalik yung cataract mo. Which one? Both eyes. Mapapansin nyo, mausok ang paningin minsan. Mausok. Minsan, nahihirapan ka i-focus yung malapit sa malayo. It's because of cataract po. Both eyes po. Bumabalik po. Bumabalik. Yung po ang mahirap, no? Kaya lagi ko in-explain, after the operation, wala pong problema magpa-opera. Madali magpa-opera. After the operation or the post-op, kasi bumabalik po yan paulit-ulit. Nagkakaroon po ng recurrence yan. Sobrang bihira lang po yung talagang wala pong bumabalik na cataract. Still, clear naman eh. Clear Yeah. siya. Clear siya, pero nahihirapan yung focus. Ito ang nahihirapan yung ano ko, yung right eye, na I need to wear contact lenses. Para maging pantay. Pero itong kaliwa, hindi kayo binigyan. Hindi. Bakit? Nang Ng contact lens. wala. Kasi for long distance na siya, Okay. no need eh. Pag ikaw ginamit ko, I need parang pantay siya sa Okay. long distance. So that's it. Kumbaga parang siya kasi mami, no? Ang nangyari sa inyo dyan, yung IOL nyo nga kasi sabi ko nga 10 years na. So ngayon, mas nagagamit mo nga itong kanan eh. Mas gamit mo itong kanan compare sa kaliwa. Kaya mapansin mas maliit ito. Mas marami activity ito compare sa right? Pero ngayon, yung assessment ko sa inyo, nakikita ko, bumabalik yung kanan. Okay? So, do I need another cataract operation? Kami po kasi dito, mami, no, ako po personally, hindi ko po sinasabi na magpa-opera po kayo. Kasi po naka-IOL na kayo eh. So ang normal flora ng mata natin, pag naka-artificial IOL na yan, wala na pong sense kasi that's artificial na eh. So ngayon, ang ginagawa lang dyan, usually tatanggalin, kayod ulit, balik. Kumakapal lang yung suture. Okay? So ngayon, ito pong eyewear natin nakakatulong for people with cataract also. And at the same time, syempre, yung mechanism po ng vision niya. Yung focus niya. Kasi mapapansin nyo, malaki dito sa kaliwa. Kasi ito parang, mas gamit nyo po kasi ito. Ito nagagamit nyo madalas. Pero after ng operation yan, mami, wala namang nagbigay ng injury or what? Hindi. Hindi naman. That's good. Lately lang nakita ko, parang mga 3 years ago, iba na yung size niya eh. Okay. Doon na siya nag-start na kaya binigyan ng contact lens sa kanan. Hindi. Pagka-opera pa lang, Binigyan ka after na operation, sabi, I need to wear. Okay. Bakit? Ba't kaya? Eh kasi nga, parang for reading, mas mababa eh. Mababa yung grado yan. Hindi siya pantay. So, binigyan ako ng 300 na contact lens para balance. Okay. Tapos ngayon, mas lumit yung banan. Refractive error, mami, usually. Mga ganyan. Refractive error. Ngayon, nakapagpa-check pa kayo. Hindi naman. Grabe. So far kasi, mami, ang nire-recommend namin sa hospital grade yan. Pag may mga ganyan. Hospital grade na eyewear. And depende sa inyo, ano pa magiging yung lifestyle ninyo. O, retiree na, mami. So, usually po sa bahay na lang. So yun, pwede naman usually mga ganyan, hospital dito. So, okay. Maaari makatulong po sa eye condition ninyo kasi wala na po tayo kakabulin sa grado, mami eh. Kasi kasi nandun na siya eh, wala na po tayo kakabulin doon. Ang ano lang natin dyan is mawala yung pitosis. Yung pitosis. Yung iba po yung structure, magkaiba structure ng mata. Asymmetrical siya. So, yun po yung inaabot. And your cataract also, na bumabalik. Recurrent. Medyo makapal, mami, left eye. Kaya minsan mapapansin nyo, kung may sintomas kayo ng paglabo or parang mausok, it's because of accumulation of panibagong protein buildup ulit. Okay? So, ilang hospital, Apo.
Eyewear. Tapos, diet, mami. What diet? Diet. Sugar, less sugar. Okay naman ang low sugar lagi tayo. Low sugar, high fiber. Okay? Cholesterol level. Napagpa-check, cholesterol level. Okay na. That's good. Kasi usually yun ang pagkain niya. Mantika, pagkain. Okay? Pwede pa another picture. And then, my mother is still alive. Okay. At the age of, ngayon is, daming, na, 98 years old. Apo. Nagkaroon siya ng cancer population din. Okay. And then, laser. Okay. Laser. Tapos itong right eye niya, total blind na. Okay. Then the left eye, may konti daw sa ilalim kasi glaucoma. Okay. May konti pa siya nakikita. May glaucoma, yata. Yung right eye yung may glaucoma. Both. Both eyes. O, yung sa konti na lang nakikita niya. Okay. So, may possibility pa naman yun. Ako po kasi, hindi ako nagbibigay ng I don't give false hopes, lalo sa mga, mga patient ko. I'll get straight lagi sa mga clients. Meron pang liwanag, may possibility. Okay, may possibility pa. Kasi ang mata po natin supposed to capture light. Pero very blurred daw. Opo, normal po talaga magbe-blurred mami kasi kung glaucoma eh. Talagang, tas age-related na din po, 90 na po si mother ninyo. No? So age-related, medyo na rin po natin. Pero kung for protection lang naman, para hindi lumala ng todo, pwede rin naman itong eyewear na nire-recommend natin. Anong eyewear? Depende po, clear lens, basta any clear lens po ng mga ultra ng mga material. May mga fashion naman tayo, medyo nakakabata ang dating, no? Na same lang rin naman ang elements. Kailangan po madaling siya dito. Not necessarily naman po, not necessarily. Kasi yan, lagi tayo Ay, Okay, sige. So, okay po, maraming salamat, Doc Chester. Palakpakan po natin. Maganda po ba ang product ng NBI? Yes! Super po ba sa ating health to? Yes! So, may 5 minutes time break para po makapaghanda kayo ng pipiliin nyo ng product from NGI. Mag-ayos na kayo ng mga Gcash nyo para mamaya po sa counter, mabilis po ang transaction. 5 minutes break before we proceed to the next topic po natin. Ito yung pinakamagandang part ng ating activity today. So, break po muna. 5 minutes. May iba pa. Ayun na po! Alam mo.